Ayan, good morning. Good morning mga idol. Good morning. Welcome pong muli sa ating channel. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay bumabati ng isang magandang umaga. Pero bago ang lahat mga idol, tamang kayong panig ng ating bansa na roon, nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Bueno mga idol, ang paksa ng ating tatalakayin ay may kaugnayan pa rin ito sa nagaganap na rally ng INC at iba pang mga grupo. Alam niyo ba mga idol, marami tayong napapanood sa social media na di umano ang rally daw na ito ng INC ay para pababain si BBM o ibagsak ang pamahalaan. Mga idol, ako na nagsasabi sa inyo, walang ganung layunin ang INC sa kanilang rally, kundi suportahan lamang si Senador Marcoleta tungkol sa kasong isinasampa sa kanya. Nais lamang bigyan linaw na hindi dapat kasuhan ng plunder si Senador Marcoleta at walang layunin ng INC na pabagsakin ang ating pamahalaan. Kaya nga po, sa totoo lang, nakakalungkot lang isipin na ang ating Pangulo sa kabila ng kanyang pagsisikap na mailagay sa ayos at sa tama ang sitwasyon ng kanyang pamamahala ay may mga taliwas na pangyayari dulot ng mga maling sistema ng kanyang mga tauhan tulad ni Rimulya. Sa totoo lang, kung minsan ang nakakasira sa administrador ng pamahalaan ay yung mga tao mismo ng pamahalaan. Tulad ni Rimulya, nagdideclare siya ng kung ano-ano tungkol kay Marcoleta, hindi mo na niya pinag-iisipan at pinag-aaralang mabuti kung ano ang kahihinatnan tulad ngayon. Kaya nga, sa totoo lang, ang ating Pangulo ang nagsasakripisyo sa mga bagay na pangyayari. Ngayon, may mga lumalabas pa na sa sistema ng rallying ito ay papanagutin ang Iglesia ni Cristo sa mga perwisyo na idinulot nitong rally. Sabagay, sa totoo lang naman, ang rally, ano man ang uri ng pagrarally, nakakaperwisyo sa mga mamamayan. Pero kasi, ang hinahanap lang naman dito, nagsalita na ang isa sa mga tagapagsalita ng iglesia tungkol sa sistema ng ating batas. Hindi papayag nga naman ang INC na baluktutin ang sistema ng batas tulad ng ginagawa ngayon ng ibang namamahala sa ating pamahalaan na binabaluktot ang batas. Kung alin pa nga naman yung kumakalkal dun sa mga dapat kasuhan, yung pa ang kanilang balak kasuhan at ipakulong, which is parang may mali, di ba? Yan ang ipinaglalaban ng INC doon sa maling sistema ng pagpapatupad sa batas. Gaya nga ng sinabi ng tagapagsalita ng iglesia, hindi tayo papayag na baluktutin ang batas. Kung alin pa nga naman ang matuwid na porsigidong papanagutin yung mga dapat papanagutin, siya pa ngayon ang kinakasuhan at ipapakulong.
Sabagay, sa totoo lang naman, ang ating Pangulo nagtataka nga bakit nagrally ang Iglesia ni Cristo. Gayong wala nga naman dapat ipagrally. Kaya nga lang, nangyayari itong ganitong pagrarally para may parating sa ating Pangulo yung mga maling sistema na ginagawa ng kanyang mga galamay o yung kanyang mga kinaukulan tulad ni Rimulya. Marami ang mga mamamayan na nakikiayon sa sistema ng rally ng Iglesia dahil sa maling sistema ng pagpapatupad sa batas. Kaya nga mga idol, nabanggit ko na sa mga una kong video, ang Iglesia ni Cristo kailan pa man ay hindi pagmumula ng anumang kaguluhan o paglabag sa ating pamahalaan. Dahil ang INC ang number 1 tagataguyod sa anumang batas na ipinatutupad ng ating pamahalaan. Kaya nga nagkaroon ng ganyang rally dahil may mali. May maling sistema ang kanyang mga kinaukulan. Kaya dapat ang ating Pangulo linawing maigi yung sistema sa mga pangyayari. Nagpapasalamat tayo at hindi talaga siya nagbibitaw ng kung ano-anong sistema na tungkol sa rallying ito. Ang sabi lang niya, kung hindi nakakapirwisyo, pabayaan lang. Pero may mga ibang kababayan natin na inaakala nakakapirwisyo ang isinasagawang rally ng INC. Hindi lang naman INC ang nagrarally. Maraming sekta ang nagsama-sama at maraming grupo. At sa totoo lang, kung may mga INC man dyan sa rally na yan, hindi pa yan naka-full pledge. Hindi pa talaga nakatodo yan. Mangilan-ngilan lang ang INC na nariyan. At ang karamihan dyan, iba-ibang sekta at iba-ibang grupo. Although may mga INC na nariyan. Pero kung talagang ang INC ang lubusang magrarally, baka sarado ang buong Metro Manila. Kaya nga, hanggat maaari nga, sana malutas ito at magkaroon ng solusyon yung ipinahayag tungkol sa rallying ito. Ang gusto lang naman mangyari dito, suportahan si Marcoleta tungkol doon sa maling sistema ng pagpapatupad sa batas. Bakit ka naman siya ang kakasuhan ng plunder, gayong siya nga ang porsigidong kalkalin kung sino ang mga dapat akusahan. At kung alin pa nga naman yung mga dapat akusahan at yung mga dapat kasuhan, bakit yun ang hindi kinakasuhan? Yun nga ang mga malalaking tanong. Kung alin pa yung nagpupursige na kasuhan yung dapat kasuhan, siya pa ngayon ang nalalagay sa alanganin at siya ang kakasuhan upang makulong. Ang pahayag ni Senador Marcoleta, payag siya makulong, pero kailangan lang papanagutin din yung mga dapat managot. Kasi nga naman kung meron dapat kasuhan ng plunder, huwag nang idaan sa impeachment, pangunahin na si BP Sara at yung iba pa na mga opisyalis ng ating pamahalaan. Di ba? At kung kasalanan nga naman yung pagbibigay ng donation para kasuhan ng plunder, dapat yung mga lahat ng mga tumakbo sa kandidatura na binigyan ng donation, dapat kasuhan din lahat ng plunder. Bakit si Marcoleta lang? Di ba? Tama. Yan ang mga maling sistema kasi na nangyayari sa atin. Kumbaga, parang yung transparency ay hindi natutupad. At saka yung accountability. Yan ang hinahanap ng INC sa ating pamahalaan. Hindi para pabagsakin ang ating gobyerno. Kung may mga nag-aakala dyan na ang rallying ito ay para pabagsakin ng gobyerno, hindi po ganoon. At walang plano ang INC pabagsakin ng gobyerno. O pababain si BBM, patalsikin, at may mga nag-ahaka-haka pa, ipalit na raw si Sara. Hindi po mangyayari yung ganoon at walang papayag sa mga INC na si Sara ang papalit o sino pa mga grupo
ang papayag na si Sara ang papalit. Gayong siya ang tunay na may kaso na dapat papanagutin. Hindi na nga dapat plunder, hindi na nga dapat impeachment eh. Oo, kung may dapat kasuhan ng plunder, yung mga yan ang dapat kasuhan ng plunder dahil kaba ng bayan mismo ang kanilang dinambong. O, di ba, tama? Kaya nga sabi ng isang abogado na nagsalita, kung bawal daw at krimen ang pagdodonate sa isang politiko ng mga pribadong tao na gusto mag-donate, kung magiging crime ang donation, wala na magdo-donate. O, di ba? Saan nga naman nakakita donation mauuwi sa krimen? Saka nakakita ng ganon. Yan ang mga maling sistema ng ating batas na gustong ituwid ng Iglesia ni Kristo. Huwag baruktutin ang batas. Di ba? Tama? Yan. Kukwentuhan na naman tayo tungkol sa mga pangyayari, mga idol, kasi may mga nakikita tayo na hinuhusgahan ng Iglesia ni Kristo na di umano, labag sa batas ang ginagawa. Kakapirwisyo sa mga kapwa natin mga kababayan. Pero bakit pag ibang sekta ang nag-rally at hindi kasangkot ang iglesia, bakit hindi nila sinasabi ang perwisyo? May mga naunang rally nga na hindi iglesia ni Kristo, nakikita natin puro karahasan ang ginagawa di ba? Ba't hindi yun ang papanagutin at kasuhan? Itong rally ng INC, bagamat hindi naman solid ang INC rito, sa totoo lang hindi solid ang INC. Maraming mga ibang sekta na kasama sa rallying ito. Dahil kung ang INC magsusolid ng rally, hindi papayagan ng INC na may makahalong iba. Alam nyo na yan. Diba? Nangyari na yan noong mga nakaraan, hindi pinayagan na may mapahalong iba sa grupo o sa hanay ng INC. Dahil unang-una, pag ang INC nagdeklara ng talagang kanilang rally, organisado, disiplinado. At walang pwedeng humalo na ibang sekta. Kaso ito, halo-halo to Oo, iba-ibang sekta ng pananampalataya to at mga grupo. Kasama lang ang Iglesia ni Kristo, pero hindi pa talaga solid ang Iglesia dyan. Tandaan nyo mga idol. Ganun pa man, bagamat hindi solid, talagang sumasara na ang bawat lugar na pinagdadausan. Much more pa kaya kung isusolid ng iglesia ang kanilang rally. Kagaya ko, isa ako sa INC, hindi ako kasama sa rally, hindi ako sumama. Hindi naman kasi lahat nakikiisa dyan. Yung mga nakikisimpatya lang na iglesia dyan, para suportahan lang si kapatid na Marcoleta. Kasi tama naman yung ano ng iba na bakit si Marcoleta lang ang kakasuhan ng plunder. Gayong maraming mas dapat kasuhan ng plunder na nandambong sa kaban ng bayan. Di ba? Yun ang gusto mangyari ng INC na itama, ilagay sa tama, huwag baruktutin ang batas. Kaya dyan sana ang ating Pangulo na nanawagan ng karamihan na ilagay na sa ayos. Kaya nga sa totoo lang, ang pangunahing sumisira sa ating Pangulo ay yung kanya na rin mismong mga tauhan. Kita mo siya mismo nagtataka bakit nag-rally. Di ba? Ganong alam naman na niya na talagang ang INC kailan pa man hindi gagawa ng kung ano pa man na makalalabag sa ating pamahalaan. Ngayon, paimbestigahan ang INC, okay lang yon. Normal lang yon na mag-imbestiga siya kung bakit nga nag-rally ang INC. At sana maunawaan niya kung ano magiging tugon ng mga tagapagsalita ng INC tungkol sa investigasyon. Pero karamihan ng mga dumalo sa rally, INC man yan o hindi, walang nakikitang mali sa kanilang ginagawa. Kung tungkol naman sa perwisyo at abala sa mga taong bayan, normal yun. Sa mga nagrarally na makakaabala ka at makakapirwisyo ka. Di ba? Normal lang yun.
INC man yan o hindi, kapag nag-rally, makakapirwisyo yan. Lalo na yung mga nakaraang rally na hindi naman sangkot ang INC. Nakita natin, nag-rally sa Malacanang, di ba? Puro karahasan nga eh. So, pasalamat nga lang tayo, ang ating Pangulo talagang mapaghinuhod. Mapagpahinuhod. Hindi siya gumagawa ng aksyon na talagang mapipirwisyo ng gusto yung mga nagrarally, di ba? Kaya sana, nananawagan tayo sa ating Pangulo na unawain niyang maigi at siya sa atin yung maigi, pag-aralan niya yung nagiging sitwasyon ng pamamahayag nitong mga ralista na to. At ulitin ko, walang layunin ng INC na pabagsakin ng pamahalaan o administrasyon ni BBM. Hindi yun ang layunin ng rallying ito. At lalong hindi layunin ng rallying ito na pababain si BBM, kundi ilagay lamang sa tama yung mga maling sistema. Di ba tama? Kasi hindi lang naman INC nakakapansin na may mga maling sistema talagang ipinatutupad sa ating pamahalaan. At nakikita na nga. Yan ang dapat niyang ituwid at ilagay sa tama para gumanda ang takbo. Sa totoo lang, naawa tayo sa ating Pangulo dahil lahat ng paraan ginagawa niya para mapaganda at mapaayos, malagay sa tama ang ating bansa. At sa totoo nga lang, pinupurit, hinahangaan siya ng mga ibang bansa. Ngayon, pagdating dito sa ating bansa, binabalahura siya. Yun ang nakakaawa at nakakadumo sa pangyayari ng ating Pangulo. Kaya sana, mahal na Pangulo, unawain mo at ilagay mo na sa tama yung mga dapat itama. Yung mga maling sistema, ay ilagay na sa tama. At yung mga hindi karapat-dapat sa kanilang tungkulin, tanggalin mo na, palitan mo na. Yung mga makakasira sa administrasyon mo para lalong gumanda ang takbo ng iyong pamamahala. Kaya yung mga idol, sa totoo lang, ang INC, hindi yung pagmumulan ng kaguluhan na para gibain, wasakin ang ating pamahalaan. Hindi ganun ang layunin ng rally ng INC. Baka nagkakamali ang iba na kaya nagrarally ang INC para gibain ang ating pamahalaan. Hindi po ganoon. Ang layunin ng INC, ituwid lang ang dapat ituwid. Itama ang dapat itama. Oo. Kaya yan sana ang maunawaan ng ating Pangulo tungkol dito sa nangyayaring rally. Di ba? Tama mga idol? Kaya mabuti na lang ang ating Pangulo talagang napakahaba ng kanyang isipan at ang kanyang hindi siya basta-basta pumapatol sa kung ano-ano mga nababalitaan niya o nasasaksihan niya. Pinag-aaralan niya. Kaya mga idol, ulitin ko, walang masamang layunin ang INC sa rallying ito. Kundi, ituwid lamang ang dapat ituwid, itama ang dapat itama. Ipatupad yung tinatawag na transparency, accountability, at saka yung katarungan na dapat mangyari. Yun lamang po mga idol ha. Kaya salamat na marami sa maikling sandali nitong ating kwentuhan. Sinamahan niyo ako. Pero bago tayo mag-iwalay, hayaan niyo muna ang batiin ko kayong muli ng isang magandang umaga. O mga idol dyan, yung mga kapatid nating kasama sa rally dyan, mag-iingat lang kayo. Ha? At huwag kayong gagawa ng makalalabag sa ating pamahalaan. At kailan pa man, hindi tayo tinuruan na lumabag sa anumang batas na ipinatutupad ng ating pamahalaan. Hanggang sa muli mga idol, ito pong muli inyong lingkod, si Boyet, pagkamantalang magpapaalam. Hanggang sa muli, paalam!